Okay, KGX, kamusta tayong lahat? At check lang natin ngayon, BTC update, no? Punta tayo dito sa ating future trade muna. So, dito natin makikita, no? Sa ginuhitan natin, sabi ko nga sa inyo, mag-sideways lang siya, yo. Sideways lang ang mangyayari dito, pero kung titingnan nyo, gusto niyang i-break si 85,400. So, tingnan natin kung possible na ma-break si 84,400. Kasi, once na ma-break niya sa 84,400 at makuha niya sa 85,600, possible makita natin si 86 ulit. Best resistance natin is 86, no? Once na mabasag yon, I think makikita natin si 88,000 and 87,000, no? So, tingnan natin kasi kapag ka-weekend, mahina talaga ang volume, no? Kung mapapansin nyo, halos walang galaw, bihira yung nagtitrade, di ba? So, ganyan yung nangyayari kapag weekend. So, pero pag ito, biglang lumipad, syempre, yan na yan, whales na yan. So, karaniwan, once na lumilipad ng weekend, is nagkakaroon ng dump, no? Pagdating ng Monday. So, tingnan lang natin kung ano yung possible mangyari, di ba? So, kung titingnan nyo, nasa 85,185 na si BTC at si Ethereum ay nasa 1,595. So, kung titingnan natin ngayon, pati si Pi nga, ang kulit eh, di ba? Bumabasin si Pi, medyo umaangat din si Pi Network ngayon, no? So, plus 4 siya. So, possible, ito pa rin siya. Tingnan nyo, naglalaro dyan sa mismong resistance natin and support. No, pag bumaba dito yan, possible bumaba yan ng husto ng I think 0.55. So, pero pag na-break tong si 0.70, pwedeng lumipad dyan hanggang 0.74 or 0.76. Yan yung napapansin natin. And then, Ethereum update tayo mga kapatid, no? Sa Ethereum natin, kung mapapansin nyo, meron tayong, bakit? Yan, meron tayong 4.88 dito sa area na yan. So, para pakita natin. 4.88. And then, plano ko gawing 6.8 to. Okay? So, dahil nasa buying area ako, pagka bumaba ng 1,550, buying area ko na yan. So, magdadagdag na ako dyan. Pero hanggat nasa 1,590, hindi tayo magdadagdag dyan. Okay? Nasa Telegram din natin yan, mga kapatid. Kapag gusto nyo sumali sa Telegram, nandun naman lahat na wala tayong nililihim doon sa Telegram natin. Okay? So, ngayon, tinitingnan ko ngayon, ano pa yung mga 60%. Nakikita ko to si Dogecoin, no? Dogecoin kasi talagang ano to eh. Kung titingnan natin, ang tinaas ni Dogecoin nung nakaraan, pwede tayong dito. Dogecoin USDT. So, kung mapapansin natin si Dogecoin, punta tayo sa 1-day time frame. So, ito yung inangat ni Dogecoin sa area na to, no? Nasa 4.7. 4.7, no? 0.47 sa 115. So, almost 60% na ang dinump ni Dogecoin. Okay? So, tingnan natin kung bibili tayo nito. Unahin ko lang si Ethereum, pero baka kahit pa paano mag-bug na ako ng konti dito. So, barya-barya, no? So, ang tinitingnan ko din dyan, XRP wala pa. XRP medyo malayo pa sa XRP sa atin. Malayo pang umaga natin. Kakabenta ko lang nito eh. Kaya wala pa to. Wala pa sa ano ko sa XRP. Wala pa sa trigger line ko sa XRP, no? Si H-bar, no? Si H-bar o kaya si XLM, possible, no? Ito tinitingnan ko to sa XLM. Medyo umangat nga to kahapon, nasa 0.22 lang to. Pero umaangat na si XLM. No, kasi kapag ginuhitan lang natin 'yan, halos downtrend talaga eh, oh. Halos downtrend talaga si XLM, pero possible magkaroon na ng breakout dyan. Possible magkaroon na ng breakout to soon, no? Oh, possible yan, no? Possible pwedeng magkaroon ng breakout yan, no? Baka lang, ha? So, baka sumabay sa bull market to. So, ang height nito nasa 0.6. Pero goods, okay lang naman yan. So, for crypto bubble naman, ito yung mga ano natin, no? So, tinitingnan natin dito, core, nasa 17%. 18% si Hex. So, yung mga negative, okay, sila yung mga pinakamalaki ngayon. Pi Network, 4.1. Okay, then titingnan natin ngayon dito mga kapatid, yung CoinGlass. So
So, nasan ba ngayon tayo sa CoinGlass? Oh, mini mo yan. Possible, oh. Saan ba pinakamalayo? Ito pinakamalapit to. Pero nung nakaraan, kung ano yung pinakamalayo, yun yung kinuha. So, possible ba na makuha si 86 hanggang 86.2? Pag nakuha si 86.2, baka biglang bumalik yan. No? So, tingnan natin kung sino yung kukunin, di ba? So, basta tayo, naka-trigger tayo ng 84. I think 84. Basta 84, goods. Magti-trigger tayo dyan. Bahala na. Kasi medyo maano naman kasi ngayon. Walang volume masyado ngayon. Kaya, ang hirap mag-trade ngayon, mga kapatid, no? Ito yung support ko. Yan yung support natin. Pero ito yung tinitingnan natin dyan. 4 hours time frame. Punta tayo ng 4 hours. Kahit sa 1 hour, yo, talagang hindi ma-break, oh. Kita nyo? Sideways talaga sa 1 hour. Nakita nyo yung video natin na nakaraan? Sideways talaga, oh. So, trying to break, oh, 84,000. Ay, 85,400. Pero hindi ma-break. Diba? So, once ma-break yan, I think, nandun yung pump. Okay? Basta may volume na kasama. Yun lang, KGX, at mabuhay kayong lahat. Keep like and share and subscribe para at least nakikita nyo lang yung mga TA natin, yung mga guhit bata natin. Okay? Saludo.